Kung ang Hinebra ngayon ay nagpe-prepare na kumuha ng players para pumalit dito sa pwesto nitong si Jamie Malonzo, itong Magnolia naman daw ay mukhang susubukan ni Coach L.A. Tenorio na kausapin itong si Christian Stan Hardinger para mapabalik dito sa Magnolia. Alam nating matagal nang napag-uusapan itong si Christian Stan Hardinger, pero ngayon mukhang seryoso daw talaga ang Magnolia na makuha ang serbisyo nito at talagang gagamitin nila para masiguro na magiging mas malakas yung kanilang roster dahil sa dalawang bagay. Dahil nakuha na itong si Jamie Malonzo dito sa Japan B-League, may mga nagsasabi na baka hindi na raw umalis si Xavier Lucero. Pero syempre hindi na maaalis ng Magnolia yung posibilidad na baka may ibang Japanese B-League teams na magka-interest na makuha si Lucero. Kaya nga ang gustong gawin nila ngayon makasiguro na kung sakasakali na itong si Xavier Lucero magdesisyon na umalis na sa Magnolia, nandyan naman itong si Christian Stan Hardinger na kanilang makukuha. Siyempre, mas magandang resulta nito kung makuha nila itong si Stan Hardinger at manatili itong si Lucero dito sa lineup ng Magnolia. Magkakaroon na sila ng isang twin tower combination na kayang harapin itong sila Tautuma at si Fajardo. Actually, baka yung Stan Hardinger Lucero yan ang pinakamalakas na kombinasyon sa PBA. Lalo na kung meron ka pang Ian Sanggalang at James Laput. Kaya sa tingin ko, yan ang dahilan kung ba't gustong kunin ni Coach L.A. Tenorio itong si Christian Stan Hardinger. Dahil magiging magandang addition talaga yan dito sa kanyang lineup. Kung sakasakali nga na matuloy ito, sa tingin ko, mas lalakas pa itong lineup ni Coach L.A. Tenorio. Sa ngayon, hindi rin natin maaalis yung posibilidad na baka may iba pang players na maidagdag sa Magnolia. Pero ang sabihin nating number 1 na option nila ngayon ay i-acquire itong rights ni Stan Hardinger mula sa Terra Firma. At ang isa pang team ngayon na nagre-ready na gumawa ng malaking hakbang ay itong Rain or Shine Elasto Painters dahil gusto raw ni Coach Yang Yao na manalo na talaga ng kampyonato. At kabilang dito sa mga major movements na gagawin daw nitong Rain or Shine ay susubukan nila na makuha itong si DJ Fenner. Si DJ Fenner ngayon ang isa dito sa pino-project na magiging top pick dito sa darating na draft. Hindi man siya mag-number 1, sinisigurado ng karamihan na baka ito ay maging top 5. Ngayon, alam natin na mababa yung draft picks ng Rain or Shine. Dalawa yung first round pick nila, pero mababa ito. So, ang pwedeng gawin ng Rain or Shine, i-trade nila yung isa doon sa draft picks nila plus magsama ng isa pang player para naman sila ay makakuha ng mga additional na magagamit. Kaya sa tingin ko, mukhang ganyan ang magagawa talaga nitong Rain or Shine Elasto Painters. Kung sakasakali, magiging maganda resulta nito para dito sa ROS. At diyan talaga natin makikita na magiging kung gaano ka-sustainable yung program na ginagawa ni Coach Yang Yao dito. Ngayon, para naman makuha nila doon si DJ Fenner, kinakailangan siguro pakawalan nila yung iba nilang wingman at yung first round draft pick nila para naman magkaroon sila ng chance na ma-acquire ito. Alam natin na tinitignan din ng ibang mga teams itong si DJ Fenner, kaya hindi naman Rain or Shine lang ang nagpaplano na makuha na sa banggit na player. Dahil dito, hindi na ako magtataka kung sakasakali na si DJ Fenner nga ay mapunta dito sa Rain or Shine Elasto Painters. Dahil yan talaga ang inaabangan ng marami ngayon na kinukonsidera na baka parang Stephen Holt ang laro nito. At siyempre, kung ikaw ang Rain or Shine Elasto Painters, gusto mong makuha yan lalo na at nasa iyo na rin itong si Stanley Pringle. Kaya good news ito para dito sa Rain or Shine Elasto Painters talaga.